Ang malakas na buhos ng ulan, isang nakakabinging sigaw, at ang maliit na kamay na dahan-dahang nawala sa pagkakahawak niya. Napabalikwas ng bangon si Saskia, hinahabol ang kanyang hininga. Malamig na pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo at ang puso niya'y tila kumakawala sa kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang mga mata sa madilim na silid. Unti-unting pinapakalma ang sarili nang makita ang payapang anyo sa kuna na hindi kalayuan sa kanya. Si Neo, mahimbing na natutulog, yakap ang maliit nitong unan. Napabuntong hininga si Saskia. Isang panaginip, isang masamang panaginip na patuloy na bumabalik para paalalahanan siya ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kuna. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Ang inosenteng mukha nito ang tanging liwanag sa madilim niyang nakaraan. Hindi, bulong niya sa sarili. Isang pangakong mas matibay pa sa anumang kontrata. Hindi na mauulit. Ito ang unang araw niya bilang yaya ni Neo. At para sa kanya, hindi lang ito isang simpleng trabaho. Ito ay isang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali. Kinabukasan, ang bigat ng gabi ay napalitan ng init ng araw. Ang ngiti ni Neo ang nagsilbing kape ni Saskia, sapat na para bigyan siya ng lakas. Habang naglalaro sila sa hardin, narinig niya ang tunog ng isang nababasag na paso. Agad siyang naging alerto. Iniupo niya si Neo sa isang ligtas na lugar bago sinundan ng ingay. At doon niya nakita ang isang lalaki. Matikas ang tindig, suot ang damit ng isang hardinero. Pero ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. Sa paanan nito ay ang basag na paso. "Sino ka?" tanong ni Saskia. Ang kanyang boses ay kalmado pero may diin. Tumingin sa kanya ang lalaki. Kung hindi lang matalimang titig nito, aaminin niyang gwapo ito. "Ako ang bagong hardinero, Faxon." "Hardinero?" Tinaasan siya ng kilay ni Saskia. "Mukhang mas abala ka sa pag-scan sa bahay kaysa sa pag-aalaga ng halaman." Ngumisi si Faxon. "Trabaho kong alamin ang teritoryo ko at mukhang nasira ko ang isa sa mga palamuti mo, ma'am." May kung anong kakaiba sa lalaking ito. Ang paraan ng kanyang pagkilos, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi niya ito pinagkakatiwalaan. "Siguraduhin mo lang na sa mga halaman ka mag-focus," matigas na sabi ni Saskia bago bumalik kay Neo. Naramdaman niya ang mga mata ni Faxon na nakasunod sa kanya at tumindig ang mga balahibo niya. Naging mapayapa naman ang kabuuan ng araw pero hindi nawala ang pagiging alerto ni Saskia. Si Ma'am Suzette, ang tiyahin ni Neo, ay palaging tila balisa. Habang si Sir Henry naman ang asawa nito ay sobrang bait na tila umaarte na lamang. May mali sa pamilyang ito. Nararamdaman niya. Pagsapit ng gabi, matapos niyang patulugin si Neo, lumabas siya ng silid para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang buong kabahayan. Ngunit sa pagdaan niya sa tapat ng library, narinig niya ang mahinang boses ni Henry. Nakatayo ito malapit sa pinto. May kausap sa cellphone. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Henry sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay may halong kasabikan. "Malapit na. Malapit na nating makuha ang lahat." Napatigil si Saskia. Ang mga salitang yon ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Anong lahat ang tinutukoy niya? Bago pa siya makakilos, biglang lumabas si Suzette mula sa kabilang silid. Namumutla ito at nanginginig ang mga kamay. Sa isang mabilis na kilos, inagaw nito ang cellphone mula kay Henry. Ang mukha ay puno ng takot. "Henry, ano ba?" Pabulong na sigaw ni Suzette. "Baka may makarinig sa'yo." Sa ilalim ng malabong ilaw sa pasilyo, sa mabilis na pag-agaw ni Suzette sa telepono, nahagip ng mga mata ni Saskia ang isang bagay sa braso nito. Isang bahagyang pasa sa kanyang pulso. Halos hindi na makita, pero para sa isang sanay na tulad niya,
Malinaw itong senyales ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Nakatayo lang si Saskia sa dilim, hindi gumagalaw. Napagtanto niya na ang pinasok niyang bahay ay hindi lang pugad ng kalungkutan. Isa rin itong pugad ng mga lihim na handa ng sumabog. Ang mga rosas ay may tinik, isang paalala na ang kagandahan ay madalas may itinatagong panganib. Maingat na ginupit ni Faxon ang isang nalantang sanga, pero ang kanyang mga mata at isipan ay nasa ibang lugar. Mula sa kinatatayuan niya sa malawak na hardin, tanaw niya ang dalawang figura sa veranda. Ang bagong yaya, si Saskia, at ang pamangkin niyang si Neo. Nagbabasa ng libro si Saskia para sa bata. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng kalinga. Napangiti si Neo at sa isang saglit nakaramdam si Faxon ng kakaibang kapayapaan. Ganyan dapat ang buhay ng pamangkin niya, payapa at masaya. Isang pangako ang bumalik sa kanyang alaala. Binitawan niya sa tabi ng higaan ng kanyang kuya bago ito pumanaw. Alagaan mo si Neo, Faxon. Huwag mo siyang pababayaan. Napahigpit ang hawak niya sa gunting. Hindi, Javier. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Nagpapanggap na isang hamak na hardinero. Tinitiis ang init ng araw at ang pagbabalat kayo. Ang lahat para kay Neo. Pero ang babaeng yon, si Saskia, hindi siya mapalagay dito. Mula pa kahapon, sa unang pagtatagpo nila, alam niyang may kakaiba. Ang insidente sa paso ay hindi aksidente. Sinadya niyang ihulog iyon para subukan ang reaksyon nito. At hindi siya nabigo. Ang bilis ng kilos nito, ang alertong mga mata. Hindi iyon kilos ng isang ordinaryong yaya. May tinatago ito at kailangan niyang malaman kung ito ba ay kakampi o isang bagong kaaway. Kinahapunan, habang nagdidilig siya malapit sa bahay, narinig niya ang malakas na tawa ni Neo mula sa loob. Sinundan nito ang isang pag-igik ni Ma'am Suzette. Dahan-dahan, Neo, mahuhulog ka. Sumilip si Faxon sa bintana. Nakita niya si Suzette na abala sa pakikipag-usap sa cellphone, habang si Neo naman ay naglalakad papalapit sa engrandeng hagdanan. Nanlaki ang mga mata ni Faxon. Binitawan niya ang hawak na hose at akmang tatakbo papasok. Handa ng isakripisyo ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang dumaan na parang kidlat. Si Saskia, mula sa kusina, sa isang iglap ay nasa tabi na siya ni Neo. Ang kanyang kilos ay hindi lang mabilis. Ito ay eksakto at kontrolado. Isang galaw lang at ang bata ay ligtas na sa kanyang mga bisig, malayo sa panganib ng hagdan. Napatigil si Faxon, ang puso niya'y bumibilis. Ngayon, sigurado na siya. Ang babaeng ito ay si Nanay. Mayroon siyang training. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Kailangan na niyang kumilos. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Nang makita niyang pumasok si Henry sa kanyang library para sa isang tawag, alam na niya ang gagawin. Dala ang kanyang mga gamit. Nagkunwari siyang pinuputol ang mga halaman sa ilalim mismo ng bintana ng library. Narinig niya ang boses ni Henry sa loob. Oo, handa na ang lahat. Kailangan lang nating hintayin ang tamang oras. Eto na. Sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, kinuha ni Faxon ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang high-tech na listening device na sinlaki lang ng isang butones. Maingat niya itong inihagis sa bahagyang nakabukas na bintana. Perpekto. Pumatong ito sa makapal na kurtina at nahulog sa sahig. Hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Bumalik siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay kumakabog, pero ang kanyang mukha ay kalmado. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon, isinuot ni Faxon ang kanyang earphones. Pinakinggan niya ang recording mula sa device. Sa una, puro katahimikan lang. Pagkatapos ay ang boses ni Henry, mas malinaw ngayon. Kailangan nating siguraduhin na ang package ay handa nang i-deliver sa Biyernes.
Walang dapat pumalpak. Nanlamig ang dugo ni Faxon. Ang package. Si Neo, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. May narinig siyang isa pang tunog sa recording, isang mahinang kaluskos ng sahig sa labas mismo ng pinto ng library, at pagkatapos, isang bulong. Isang boses ng babae, pamilyar at puno ng determinasyon na tila sinasabi sa sarili. Alam kong may tinatago kayo. Boses iyon ni Saskia, na pagtanto ni Faxon na hindi lang siya ang nag-iimbestiga sa bahay na ito, at ang babaeng kinahuhumalingan ng pamangkin niya ay mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi na naghintay pa si Saskia. Ang hinala ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa kanyang sistema at kailangan niya ng lunas. Kinabukasan, hinintay niyang matapos ang araw. Nang si Neo ay mahimbing ng natutulog, at ang mag-asawang Henry at Suzette ay umalis para sa isang hapunan, alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Natagpuan niya si Faxon sa bodega sa likod ng hardin, nag-aayos ng mga gamit. Ang ilaw mula sa isang solong bumbilya ay lumilikha ng mahahabang anino, nagbibigay ng tensyon sa hangin. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-click nito ay umalingaw-ngaw sa loob. Napalingon si Faxon, halatang nagulat. Ngunit agad itong napalitan ng pagiging alerto nang makita ang seryosong mukha ni Saskia. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Saskia. Ang boses niya ay mababa at walang bakas ng pagbibiro. Tungkol saan, Ma'am Saskia? Sagot ni Faxon. Ipinagpatuloy ang pag-aayos ng gamit, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay halatang tensyonado. Tungkol sa pakikinig mo sa usapan ng iba, diretsong sabi ni Saskia. Natigilan si Faxon. Dahan-dahan siyang humarap. Hindi kita maintindihan. Huwag na tayong maglokohan, Faxon, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Sabi ni Saskia, humakbang siya palapit. Narinig ko ang lahat kagabi. At narinig mo rin ako. Sino ka ba talaga? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Faxon si Saskia, tila tinatantya ang kanyang pagkatao. Sa wakas, napabuntong hininga siya, tila sumusuko. Okay, sabi niya. Itinaas ang dalawang kamay. Huli mo na ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May pinindot siya. At pagkatapos ay ipinarinig kay Saskia ang isang recording. Kailangan nating siguraduhin na ang package ay handa ng i-deliver sa Biyernes. Walang dapat pumalpak. Boses ni Henry. Sumunod ang boses mismo ni Saskia, isang bulong. Alam kong may tinatago kayo. Napalunok si Saskia. Kaya pala, pareho sila ng hinala. Pareho sila ng misyon. Nag-aalala ako para kay Neo. Pag-amin ni Faxon, ang kanyang boses ngayon ay seryoso na at walang bahid ng pagiging hardinero. May mali sa bahay na to at alam kong nararamdaman mo rin. Tumango si Saskia, ang pasa sa braso ni Ma'am Suzette, ang pagkabalisa niya, ang mga palihim na tawag ni Sir Henry. May mga nawawalang pera sa mga account na para dapat kay Neo, dagdag ni Faxon. Ilang buwan ko na silang minamanmanan. Tinitigan ni Saskia ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi na ito ang mayabang na hardinero. Isa itong taong may malalim na dahilan. Isang taong handang isugal ang sarili para sa kapakanan ng isang bata. Tulad niya. Hindi natin to kayang gawin ng mag-isa. Sabi ni Faxon, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Kailangan nating magtulungan, Saskia, para kay Neo. Nag-alinlangan si Saskia. Ang buong buhay niya, natuto siyang magtiwala lamang sa sarili. Ang pagtitiwala sa iba ang nagdala sa kanya sa kapahamakan noon. Ngunit habang tinitignan niya si Faxon, nakita niya ang parehong determinasyon na nag-aalab sa puso niya. Sige, sagot niya. Pero sa isang kondisyon, walang lihiman. Lahat ng malalaman mo, malalaman ko rin. Deal, mabilis na sagot ni Faxon. Inilahad niya ang kanyang kamay.
Nag-atubili si Saskia ng 1 segundo bago tinanggap ito. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang selyo, ang simula ng isang hindi inaasahang alyansa. Ang pagkakahawak nila ay matatag, ngunit ang mga mata nila ay parehong nagsasabing hindi pa rin buo ang kanilang tiwala. May isa pa, bulong ni Saskia, bumitaw sa pagkakahawak. Napansin kong palaging ikinukulong ni Sir Henry ang ilalim na drawer ng kanyang lamesa at palagi niyang hinahawakan ang bulsa ng kanyang pantalon na para bang may tinitiyak siyang nandoon. Nagkatinginan sila. Isang susi. Mabilis silang kumilos. Habang nagbabantay si Faxon sa labas, maingat na pinasok ni Saskia ang library gamit ang isang alambre mula sa kanyang buhok, isang lumang trick na hindi pa rin niya nakakalimutan. Binuksan niya ang drawer. Sa loob, wala silang nakitang dokumento. Isang bagay lang. Isang pangalawang cellphone. Isang burner phone. Binuksan ito ni Saskia. Walang password. At ang laman nito ay nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mahabang listahan ng mga text message, mga banta, mga paniningil sa utang, at lahat ng yon ay galing sa iisang pangalan. Isang pangalan na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Scorpion. Ang pangalang Scorpion ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Faxon na parang isang babala. Hindi ito pangalan ng isang ordinaryong kriminal. May bigat ito, may panganib. Agad niyang ginamit ang kanyang mga koneksyon, nagpadala ng isang naka-encrypt na mensahe sa isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ang sagot na kailangan niya ay darating din. Pero sa ngayon, ang magagawa lang nila ni Saskia ay maghintay at magmanman. Ang kanilang paghihintay ay madalas nagaganap sa gabi, sa katahimikan ng kusina, matapos matulog si Neo. Sa ibabaw ng lamesa ay nakakalat ang mga kopya ng bank statement ni Henry at ang log ng mga tawag mula sa burner phone. Ang amoy ng bagong timplang kape ang nagsisilbing kasama nila sa pagpupuyat. Walang pattern ang mga withdrawal, sabi ni Saskia. Itinuturo ang isang listahan ng numero. Maliliit na halaga, pero madalas, para hindi mahalata. Napatingin si Faxon, hindi sa papel, kundi sa kanya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, nakikita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. May talino at tapang sa likod ng pagiging isang simpleng yaya. At sa bawat gabing lumilipas, lalo siyang humahanga, lalo siyang nahuhulog. Sinusubukan niyang itago ang trail, sagot ni Faxon, pilit na ibinabalik ang atensyon sa kaso. Pero kahit anong tago niya, may maiiwan pa ring bakas. Sa pag-abot niya sa tasa ng kape, nagkasabay ang kanilang mga kamay. Isang saglit na pagdampi, pareho silang natigilan. May kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, mas malakas pa sa kapena. Mabilis na binawi ni Saskia ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ibinaba ni Faxon ang kanyang tingin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, habang nasa hardin sila at naglalaro kasama si Neo, nag-vibrate ang cellphone ni Faxon. Isang mensahe mula sa kanyang contact. Pangalan, Hector Scorpion Morales, pinuno ng isang malaking loan shark syndicate. Kilala sa karahasan, walang iniiwang testigo. Nanlamig ang dugo ni Faxon. Hindi lang pala simpleng pagkakautang ito. Ang taong kalaban nila ay isang halimaw. Bigla, narinig nila ang pagtatalo mula sa loob ng bahay. Boses ni Suzette at Henry. Hindi ko na kaya, Henry. Masyadong mapanganib to. Umiiyak na, sabi ni Suzette. Tumahimik ka nga, sagot ni Henry. Gawin mo na lang ang sinasabi ko kung ayaw mong masaktan. Nagkatinginan si Faxon at Saskia, parehong may pag-aalala. Maya-maya pa lumabas si Henry, pilit nang ngumingiti. May hawak siyang isang maliit na tableta at isang baso ng tubig. Heto, mahal, inumin mo ang mga bitamina mo para kumalma ka, sabi niya sa asawa
Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Nakita nilang dalawa kung paano nanginginig na ininom ni Suzette ang gamot. Pero alam nila, hindi iyon bitamina. Isa iyong pampakalma. Isang paraan para patahimikin at kontrolin ang kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, muli silang nagkita sa kusina. Pero ngayon, mas mabigat ang tensyon. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Faxon. Ang Scorpio na to, delikado siyang tao. Alam ko, sagot ni Saskia, ang kanyang tingin ay malayo. Kaya dapat, marunong ka ring protektahan ang sarili mo. Tumayo siya. Halika. Nagtatakang sumunod si Faxon. Itinuro ni Saskia ang isang espasyo sa sahig. Subukan mo akong atakihin. Ano? Nababaliw ka na ba? Gawin mo na lang, mariing sabi niya. Nag-atubili si Faxon, pero sa huli ay sumunod. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang hawakan ang braso nito. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa isang iglap, ginamit ni Saskia ang puwersa ni Faxon laban sa kanya. Umikot siya, hinawakan ang pulso nito, at sa isang eksaktong pressure point, napaluhod si Faxon sa sahig, hindi makagalaw. Nakatitig lang siya, gulat na gulat. Ang lakas at bilis nito, hindi ito pangkaraniwan. Saan mo natutunan yan? Tanong niya, habang tinutulungan siyang tumayo. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Saskia. Sa isang dating buhay, bago pa man makapagtanong si Faxon, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang larawan ang ipinadala ng kanyang investigador. Heto na, sabi ni Faxon. Ang boses ay puno ng pananabik. May litrato na tayo ng gagong to. Ipinakita niya ang screen ng cellphone kay Saskia. Nasa larawan ang isang lalaking may peklat sa muka. Ang mga mata ay puno ng lamig at kalupitan. Ito si Hector Scorpion Morales. Ngunit hindi pagkilala sa isang kalaban ang nakita ni Faxon sa mukha ni Saskia. Nakita niya ang purong takot. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang alaala na tila isang bangungot na nagbalik. At sa isang boses na halos isang pabulong, puno ng sakit at takot mula sa nakaraan, narinig niya itong nagsalita. Siya ang dahilan. Ang larawan sa cellphone, ang mukha ng isang demonyo, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang cellphone sa kamay ni Faxon ay tila naging isang blok ng yelo at ang lamig nito'y gumapang sa braso ni Saskia papunta sa kanyang puso. Ang kusina ay biglang naging napakaliit. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Handa siyang durugin. Saskia, ayos ka lang? Ang boses ni Faxon ay tila nanggagaling sa malayo, nababalutan ng makapal na hamog. Hindi niya magawang sumagot. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha sa larawan. Ang mga matang iyon, ang peklat na iyon, ang ngising iyon. Ang lahat ng iyon ay nagbalik sa kanya sa isang gabi ng malakas na ulan, sa isang sigaw na hindi niya malilimutan, at sa isang maliit na kamay na nawala sa pagkakahawak niya magpakailanman. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng lamesa para suportahan ang sarili. Siya. Bulong niya. Ang boses ay basag. Siya ang dahilan kung bakit ako nagtatago. Siya ang dahilan kung bakit ako nabigo. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Faxon. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Saskia, anong ibig mong sabihin? Umiling si Saskia. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dati akong bodyguard. Ang trabaho ko, protektahan ang anak ng isang mayamang negosyante. Isang araw, kinidnap siya. Ang grupong kumuha sa kanya. Si Scorpion ang leader. Nanginginig ang kanyang boses habang nagpapatuloy. Nilabanan ko sila. Ginawa ko ang lahat. Pero mas marami sila. At nakita ko kung paano nila. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang sakit ay sariwa pa rin. Kahit ilang taon na ang lumipas. Nabigo ako, Faxon. Hindi ko nailigtas ang batang iyon.
At ang mukhang yan ang mukha ng kabiguan ko. Sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay tila gumuho sa isang gabi. Imbes na magtanong pa, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni Faxon. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay mainit at matatag. Isang bagay na mapagkakapitan sa gitna ng unos. Hindi ka na nag-iisa sa laban na to, Saskia, sabi ni Faxon. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng bigat. At para patunayan yan sa'yo, may kailangan kang malaman. Bumitaw ito sa kanya at kinuha ang wallet mula sa bulsa. May dinukot itong isang ID at ipinatong sa lamesa. Faxon de Marco, attorney at law. Nanlaki ang mga mata ni Saskia. Abogado ka? Tumango si Faxon. Ngunit hindi pa yon tapos. May kinuha pa siyang isang lumang litrato mula sa wallet. Sa litrato, may dalawang lalaking magkaakbay, nakangiti. Ang isa ay si Faxon, mas bata ng ilang taon. Ang isa naman, kamukhang kamukha ni Neo. At sa harapan nila, karga ng lalaking kamukha ni Neo ang isang sanggol. Ang kuya ko, si Javier, sabi ni Faxon, itinuturo ang lalaki. Ang tatay ni Neo at ang sanggol na yan, si Neo. Parang bombang sumabog sa harapan ni Saskia ang lahat. Ang hardinero, ang abogado, ang tiyuhin. Siya pala ang nawawalang kapatid ng ama ni Neo. Kaya ka narito, bulong ni Saskia, unti-unting nauunawaan ng lahat. Kaya mo sila iniimbestigahan. Nangako ako kay kuya bago siya mamatay na poprotektahan ko si Neo. Paliwanag ni Faxon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagpanggap akong hardinero para makalapit, para makakuha ng ebidensya na hindi nila inaalagaan ng tama ang pamangkin ko, para makuha ko ang kustodya sa kanya. Tinitigan ni Saskia si Faxon. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang isang simpleng hardinero o isang matalinong abogado. Isa siyang tagapagtanggol katulad niya. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kung ganon, sabi ni Saskia, pinupunasan ng kanyang mga luha, ang boses ay muling nabubuo at tumitigas. Kailangan nating baguhin ang plano. Tumingin siya kay Faxon, hindi na bilang isang hardinero, kundi bilang isang kakampi, isang partner. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kustodya, sabi niya. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa buhay ni Neo mula sa isang halimaw. Tumango si Faxon, isang bagong antas ng paggalang at tiwala ang mababasa sa kanyang mga mata. Anong gagawin natin? Bago pa man makasagot si Saskia, isang malakas at desperadong katok sa pinto ng kusina ang pumutol sa kanilang usapan. Mabilis silang nagkatinginan bago binuksan ni Faxon ang pinto. Sa labas, nakatayo si Suzette. Magulo ang buhok, basa ng luha ang muka, at nanginginig sa takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Saskia. Tulungan mo ako. Kukunin nila si Neo. Mabilis na ipinasok ni Faxon si Suzette sa kusina at isinara ang pinto. Si Saskia naman ay kumuha ng isang basong tubig at inabot sa nanginginig na babae. Para sa isang abogado, sanay si Faxon sa mga testigong nasisindak. Ang unang hakbang ay pakalmahin sila. Ma'am Suzette, huminga po kayo ng malalim, sabi ni Faxon. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ang ibig niyong sabihin na kukunin nila si Neo? Humagulgol si Suzette. Si Henry. Baon siya sa utang kay Scorpion, malaki. At kung hindi siya makakabayad,
Hindi nito natapos ang sasabihin na pasubsob lang sa kanyang mga palad. Nagkatinginan si Saskia at Faxon. Ito na nga ang kinakatakutan nila. May plano siya. Patuloy ni Suzette sa pagitan ng mga hikbi. Isang plano para makuha ang pera mula sa trust fund ni Neo. Isang pekeng kidnapping. Sasabihin niyang dinukot si Neo. Hihingi siya ng ransom at gagamitin ang pera para bayaran si Scorpion. Sabi niya, hindi masasaktan si Neo na sandali lang daw. Pero natatakot ako, Henry is out of his mind. Pinakinggan ni Faxon ang bawat salita. Sinusuri ang bawat emosyon. Ang takot sa mga mata ni Suzette ay totoo. Ang panginginig ng kanyang boses ay hindi pagkukunwari. Para sa kanya, ang kwento ay nagtutugma. Isang desperadong lalaki na gumagawa ng isang desperadong hakbang. Nang medyo kumalma na si Suzette at matapos siyang painumin ni Henry ng kanyang bitamina, inihatid na siya ni Saskia pabalik sa kanyang silid. Naiwan si Faxon sa kusina, malalim ang iniisip. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Sabi ni Faxon nang bumalik si Saskia. Ang motibo, ang takot, lahat ay konektado sa utang niya kay Scorpion. Ngunit umiling si Saskia, ang kanyang mga mata ay makitid at puno ng pagdududa. Hindi ganyan kumilos ang mga taong desperado lang, Faxon. Ganyan kumilos ang mga taong may mas malalim na plano. Si Henry, masyado siyang kalmado, masyado siyang kalkulado. Baka naman yun lang ang paraan niya para harapin ang stress, katwiran ni Faxon. O baka naman may iba pa siyang tinatago. Giit ni Saskia. Kinabukasan, tila isang sagot mula sa langit ang dumating. Naglilinis si Faxon malapit sa library nang makita niyang lumabas si Henry. Nagmamadali. Naiwan nitong bahagyang nakabukas ang laptop sa ibabaw ng lamesa. Hindi pinalagpas ni Faxon ang pagkakataon. Sumilip siya sa pinto at ang nakita niya ay isang bukas na email, isang draft, para sa walang pangalan. Subject: ang pagkuha, detalyado, Pier 7, Biyernes, 10 p.m., isang puting speedboat. Dalhin ang package, siguraduhing walang nakasunod. Nanlamig ang dugo ni Faxon. Nagtugma ito sa sinabi ni Suzette. Isang pekeng kidnapping. Ngunit habang tinititigan niya ang screen, ang mga salita ni Saskia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Masyado siyang kalmado. Bakit magiging ganito kaburara ang isang taong may malaking utang sa isang sindikato? Ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng umasa sa mga aksidente at mga kwento lang. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, gamit ang isa pang pagkakataon, pumasok si Faxon sa library. Hindi na isang listening device ang dala niya, kundi isang micro camera na sinlaki lang ng dulo ng isang ballpen. Maingat niya itong itinago sa palamuti sa isang bookshelf, isang lugar na may perpektong anggulo sa lamesa ni Henry. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang pamilya, nakita niyang pumasok si Henry sa library para sa isang mahalagang tawag. Mabilis na binuksan ni Faxon ang live feed mula sa camera sa kanyang cellphone habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga paso sa labas ng bintana. Nakita niya sa screen na may pumasok sa library, ngunit hindi ito mukhang goons ni Scorpion. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos, malinis, at mukhang professional. Inabutan nito si Henry ng isang sobre. Nailapit ni Faxon ang kanyang cellphone sa bintana. Umaasang masagap ng mikropono nito ang kanilang pinag-uusapan. At ang narinig niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ng estranghero. Oo, sagot ni Henry. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam na nila ang tungkol sa Pier 7. Susugod sila doon. Iniisip na ililigtas nila ang bata sa isang pekeng kidnapping. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa labi ni Henry. Hayaan mo silang pumunta sa maling lugar. Sa oras na malaman nila ang totoo, huli na ang lahat. Ang mga salita ni Henry mula sa recording ay parang martilyong pumukpok
Sa dibdib ni Saskia, isang pain, isang diversion, isang laro. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Saskia, hindi sa tono ng pananalo, kundi sa tono ng purong pangamba. Masyado siyang matalino para maging burara. Nasa loob sila ng maliit na bodega, ang kanilang pansamantalang war room. Ang pakiramdam ng tagumpay dahil sa pag-amin ni Suzette ay biglang naglaho, napalitan ng yelo sa kanilang mga ugat. Pinaglalaruan sila ni Henry. At ang premyo sa larong ito ay ang buhay ni Neo. Pero bakit? Tanong ni Faxon, pabalik-balik sa paglalakad sa masikip na espasyo. Bakit kailangan niya tayong papuntahin sa maling lugar? Ano ang tunay niyang plano? Umupo si Saskia, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang hanapin ang butas, ang kahinaan. Balikan natin ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging kalmado, tulad ng isang komandante sa gitna ng digmaan. Lahat ng nakita natin, lahat ng narinig natin, bawat kilos ni Henry. Inilatag nila ang lahat, ang mga bank statement, ang mga tawag, ang burner phone, ang pekeng email, ang pagbibigay ng gamot kay Suzette. Lahat ng piraso ng puzzle ay nandoon, pero ang larawan ay hindi pa rin nabubuo. Walang saysay, sabi ni Faxon. Sinasabunot ang kanyang buhok sa frustrasyon. Para tayong bulag na naghahanap ng itim na pusa sa madilim na kwarto. Napapikit si Saskia. Pilit niyang inaalala ang bawat detalye ng mga nakaraang araw. Ang bawat tingin ni Henry, ang bawat salita, ang bawat kilos. At bigla, may isang imahe na lumitaw sa kanyang isipan. Noong isang araw, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo nila ni Suzette, nakita niyang nagmamadaling umalis si Henry. May nahulog itong isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa habang kinukuha ang susi ng kotse. Pinulot niya ito. Akala niya'y resibo lang, pero bago niya maibalik, tinawag siya ni Neo at naitabi niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Nakalimutan na niya. Hanggang ngayon, mabilis siyang tumayo at kinapa ang bulsa ng luma niyang uniforme na nakasabit sa isang pako at nandoon nga isang maliit, nakatuping papel. Binuksan niya ito. Hindi ito resibo. Isa itong stub ng ticket para sa isang ferry at ang destinasyon, Costa Leona, isang pribadong isla na kilala sa mga eksklusibong resort. Faxon, tawag ni Saskia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Tingnan mo to. Tinitigan ni Faxon ang ticket. Ang petsa, bukas, Biyernes. Ito na, bulong ni Faxon. Ang tunay na lokasyon. Habang abala tayo sa Pier 7, itatakas niya si Neo papunta sa islang ito. Ang bigat sa kanilang dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng pag-asang mayroon pa silang oras. Ngunit habang tinitignan ni Saskia si Faxon, nakita niya ang takot sa likod ng determinasyon nito. Takot na baka mahuli sila. Takot na baka mabigo siya sa pangako niya. Sa isang iglap, nawala ang distansya sa pagitan nila. Ang pagiging yaya at hardinero, ang pagiging bodyguard at abogado, lahat ay naglaho. Ang natira ay 2 taong magkasama sa gitna ng isang bagyo, kumakapit sa isa't isa. Hinawakan ni Faxon ang kamay ni Saskia. Ang init nito ay nagbigay ng kakaibang tapang sa kanya. Magkasama tayo rito, Saskia, sabi ni Faxon. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Hindi kita iiwan. Tumango si Saskia, hindi makapagsalita. Sa mga mata ni Faxon, nakita niya ang isang pangako na mas matibay pa sa anumang salita. Ang tensyon, ang takot, ang desperasyon, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan. Dahan-dahang inilapit ni Faxon ang kanyang mukha at hindi umiwas si Saskia. Ang kanilang mga labi ay nagdampi. Hindi ito isang halik na puno ng romansa. Ito ay isang halik na nagmula sa pangangailangan. Sama mo, isang mabilis, desperado at mapusok na pag-angkin.
Isang pagpapatunay na sa gitna ng lahat ng panganib, mayroon silang isang bagay na totoo. Isang bagay na pinanghahawakan. Nang maghiwalay sila, pareho silang naghahabol ng hininga. Walang nagsalita. Ang mga mata na lang nila ang nag-usap. Sa sandaling iyon, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang cellphone ni Saskia. Isang text message mula sa isang unknown number. Kinakabahan niya itong binuksan. At ang kanyang mundo ay gumuho. Isa itong litrato. Si Neo, mahimbing na natutulog sa isang kama na hindi pamilyar. Mukhang payapa, mukhang ligtas. Ngunit ang kasunod na text message ay nagpadugo sa kanyang puso. Oras na para magbayad. Nabitawan ni Faxon ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Huli na sila. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang pagpupuyat, ang pag-iimbestiga, ang mga plano, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang Costa Leona, ang Pier 7, lahat ay bahagi ng mas malaking laro ni Henry. Isang larong sila ang talo. Hindi maaari. Bulong ni Faxon. Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala. Kaalis ko lang sa tabi niya kanina. Pinatulog ko siya. Tumakbo sila. Walang salitang binitawan. Ang tanging naririnig ay ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib at ang mabilis na yabag ng kanilang mga paa patungo sa mansyon. Pagbukas nila ng pinto ng kwarto ni Neo, isang eksena ng bangungot ang sumalubong sa kanila. Ang kuna ay walang laman. Ang kumot ay nakahandusay sa sahig at ang bintana, nakabukas ito ng maluwag. Ang puting kurtina ay marahang tinatangay ng hangin, tila isang multong nagpapaalam. Napasandal si Faxon sa pader, ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Ang imahe ng kanyang kuya, nakahiga sa hospital bed at nanghihina, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pangako niya, huwag mo siyang pababayaan. Nabigo ako, sabi ni Faxon. Ang boses ay basag, puno ng sakit at pagsisisi. Nabigo ako, Javier. Habang si Saskia naman ay agad na pumasok sa kanyang professional mode. Ang emosyon ay pansamantalang isinantabi. Ang mga mata niya ay mabilis na sinuri ang bawat sulok ng silid. Naghahanap ng kahit anong bakas, kahit anong maliit na detalye. Walang senyales ng sapilitang pagpasok. Walang sirang gamit. Kung sino man ang kumuha kay Neo, ginawa niya ito ng tahimik at malinis. Ilang minuto lang ang lumipas, ang mansyon ay napuno na ng mga pulis. Ang mga kumikislap na ilaw ng kanilang mga sasakyan ay sumasayaw sa mga dingding. Ginagawang isang crime scene ang dapat sana'y isang tahanan. Si Henry at Suzette ay dumating na para bang galing sa kanilang hapunan. Ang kanilang pag-arte ay perpekto. Si Suzette ay humagulgol sa balikat ng isang pulis, habang si Henry naman ay nagpakita ng isang ama na puno ng galit at pag-aalala. Sino ang gagawa nito sa amin? Sigaw ni Henry. Hanapin niyo ang anak ko. Ngunit ang mga mata ni Henry sa isang saglit ay sumulyap sa direksyon ni Saskia at Faxon. Isang sulyap na puno ng tagumpay. Isang sulyap na nagsasabing, checkmate. At nagsimula na ang kanyang huling bitag. Nang tanungin sila ng mga investigador, ang kwento ni Henry ay kapani-paniwala. Isang mapagmahal na tiyuhin na ginagawa ang lahat para sa kanyang pamangkin. At pagkatapos, itinuro niya ang dalawang tao na palaging kahina-hinala sa bahay. Ang bagong yaya na may misteryosong nakaraan at ang hardinero na palaging nagmamasid. Nitong mga huli, palagi silang nagbubulungan, sabi ni Henry sa mga pulis. Palagi silang magkasama. Hindi ko alam kung ano ang binabalak nila. Biglang, ang lahat ng tingin ay napunta sa kanila. Ang mga matang dati nagpapakita ng simpatiya ay napalitan ng pagdududa. Sila na ngayon ang mga suspek na wala na ang bata.
Nawala na ang tiwala ng mga awtoridad. Nawala na ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nang matapos ang paunang investigasyon, naiwan sina Saskia at Faxon sa sala. Ang bahay ay sobrang tahimik, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Umupo si Faxon sa isang silya, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang pakiramdam ng kabiguan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Wala na. Bulong niya. Tapos na ang laro. Tumingin si Saskia sa lalaking halos sumuko na. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang pagmamahal nito para sa pamangkin. Hindi pa ito tapos. Hindi siya papayag na si Scorpion ang muling manalo. Hindi na niya hahayaang may isa pang batang mawala sa kanya. Lumapit siya kay Faxon at pagkatapos, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na madalas niyang napapansin kay Neo. Isang kakaibang ugali ng bata. Faxon, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. May naalala ako. Tumingin si Faxon, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Neo, mayroon siyang isang laruan. Isang maliit na voice recorder na hugis aso. Patuloy ni Saskia. Palagi niya iyong itinatago sa bulsa ng kanyang pantulog. Ayaw niyang matulog nang wala iyon, lalo na kapag natatakot siya. Unti-unting nagkaroon ng liwanag ang mga mata ni Faxon habang nauunawaan ang ibig sabihin ni Saskia. Sinabi mo sa akin na abogado ka, na marami kang koneksyon. Sabi ni Saskia, ang kanyang boses ay tumitigas na. Ang laruang yon, regalo ko sa kanya. At bago ko ibinigay, nilagyan ko ito ng isang maliit na bagay sa loob. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Faxon. Isang GPS tracker. Ang pag-asa ay isang maliit na mitya sa gitna ng kadiliman. At ang GPS tracker na yon, ang kanilang mitya. Mabilis na kumilos si Faxon. Sa tulong ng kanyang pribadong investigador, nakuha nila ang signal, isang tuldok na kumikislap sa isang mapa sa screen ng laptop. Isang abandonadong bodega sa Pantalan, sabi ni Faxon. Ang boses niya ay pinaghalong galit at determinasyon. Malapit lang sa Pier 7, ginamit niya ang ating inaasahang lokasyon bilang kanyang taguan. Isang henyo sa panlilinlang, bulong ni Saskia, ngunit wala nang bakas ng takot sa kanyang boses. Ang pamilyar na lamig ng isang profesional na handa. Nang pumasok sa laban, ang pumalit dito. Hindi na natin kailangan ng pulis. Masyado nang mapanganib. Baka madamay si Neo. Tayong dalawa lang. Tumingin si Faxon sa kanya. Nakita niya ang pagbabago. Ang malumanay na yaya ay naglaho. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang mandirigma. Ano ang plano? Tanong ni Faxon. Ikaw ang distraksyon. Ako ang anino. Sagot ni Saskia. Ang kanyang mga mata ay matalim. Gawin mo ang lahat para makuha ang atensyon nila. Pumasok ka na parang isang bagyo. At habang nakatingin sila sa'yo, doon ako kikilos para kunin si Neo. Madaling araw. Ang hangin sa Pantalan ay malagkit at amoy kalawang. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan. At sa mga kalat-kalat na poste, ang bodega ay isang malaking anino sa gitna ng lahat. Gaya ng napag-usapan, si Faxon ang unang pumasok. Sinipa niya ang kinakalawang na pintuan. Lumilikha ng isang malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Henry! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit na parang kulog. Tapusin na natin to! Agad na nagsilabasan ng mga tauhan ni Scorpion mula sa mga anino. Mga bakal na tubo at kutsilyo ang hawak. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Henry, hawak sa braso si Neo, na halatang bagong gising at takot na takot. At sa tabi ni Henry, nakangisi ang demonyo mula sa nakaraan ni Saskia. Si Scorpion. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa aroganteng pagpasok ni Faxon, si Saskia
ay gumapang na parang ahas sa mga anino. Ginamit niya ang mga malalaking kahon at makinarya bilang kanyang kanlungan. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado at walang ingay. Nakita niya si Neo. Ang puso niya ay kumirot, ngunit pinanatili niyang malamig ang kanyang isipan. Sa ibaba, nagsimula na ang kaguluhan. Si Faxon, gamit ang mga natutunan niyang self-defense moves mula kay Saskia at ang sarili niyang determinasyon, ay nilalabanan ang mga tauhan ni Scorpion. Hindi siya kasing galing ni Saskia, pero ang kanyang tapang ay sapat na para lituhin sila. Ito na ang pagkakataon ni Saskia. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo siya mula sa kanyang pinagtataguan patungo sa kinaroroonan ni Neo. "Tito Faxon!" Sigaw ni Neo. Nakita ang tiyuhin. Narinig ni Scorpion ang sigaw at lumingon. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang babaeng akala niya'y matagal nang nawala. Ang bodyguard na hindi niya napatay. "Ikaw!" sabi ni Scorpion. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "Buhay ka pa pala." "Oh," sagot ni Saskia. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. "At nandito ako para maningil." Hindi na siya nagsalita pa. Sumugod siya. Ang sumunod na nangyari ay isang sayaw ng kamatayan. Ang bawat suntok at sipa ni Saskia ay may kasamang bigat ng kanyang nakaraan. Bawat pag-ilag niya ay isang pagtanggi na muling magpatalo. Hindi na siya ang babaeng puno ng takot. Siya na ngayon ang takot mismo. Isa-isang pinabagsak ni Saskia ang mga tauhan ni Scorpion na humaharang sa kanya. Ang huling kalaban ay si Scorpion mismo. Naglaban sila. Isang brutal na sagupaan ng lakas at bilis. Si Scorpion ay malakas, ngunit si Saskia ay mas mabilis. Si Scorpion ay puno ng galit, ngunit si Saskia ay puno ng layunin. Sa isang huling desperadong kilos, sinaksak siya ni Scorpion. Ngunit nahawakan ni Saskia ang kanyang braso, pinilipit ito sa isang anggulong hindi natural at sinipa ng malakas ang kanyang tuhod. Bumagsak si Scorpion sa sahig, sumisigaw sa sakit. Tapos na. Natalo na niya ang kanyang demonyo. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Nang makita ni Henry na natatalo na sila, isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Binitawan niya si Neo, kumuha ng isang basag na bote mula sa sahig, at itinutok ito sa leeg ng bata. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Henry. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang kanyang huling ngalas. Napatigil si Saskia. Napatigil si Faxon. Hawak ni Henry sa kanyang kamay ang tanging bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanilang mga buhay. Ang hangin sa bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni na Faxon at Saskia at ang nanginginig na hikbi ni Neo. Nakatayo si Henry. Ang kanyang likod ay nakasandal sa isang pader na bakal. Ginagawang isang hawla ang kanyang huling paninindigan. Ang basag na bote ay nanginginig sa kanyang kamay. Ilang pulgada lang mula. Sa malambot na balat ni Neo, "Isa pang hakbang at itutuloy ko to," banta ni Henry. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. "Pera lang ang kailangan ko. Pera para makatakas." Si Saskia ay nanatiling alerto. Ang kanyang katawan ay handa ng kumilos anumang oras. Ngunit alam niyang, sa ganitong sitwasyon, ang isang maling galaw ay maaaring maging ang huli. Ngunit hindi lakas ang kailangan ngayon. Talino. Dahan-dahang itinaas ni Faxon ang kanyang mga kamay. Senyales ng pagsuko. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang kakaibang kalmadong ekspresyon. Ang mukha ng isang abogado na handa ng makipagnegosasyon. "Sige ni Henry, kalma lang tayo," sabi ni Faxon. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nagpapakita ng takot. "Pag-usapan natin to. Pera, di ba? Makukuha mo ang pera." Nagduda si Henry. "Huwag mo akong lokohin, Faxon. Alam kong wala kang dala." "Wala nga akong dala.
pag-amin ni Faxon. Pero isipin mo, Henry, kapag nasaktan mo si Neo, tapos na ang lahat. Habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Murder, walang piyansa. Maingat na humakbang si Faxon papalapit. Hindi masyadong malapit para maging banta. Sapat lang para makuha ang buong atensyon ni Henry. Pero kung pakakawalan mo siya ngayon, patuloy ni Faxon, maaari pa nating pag-usapan. Kidnapping for ransom, mas mababang kaso, maaring may piyansa. At alam mo, bilang abogado ng pamilya, kaya kong ayusin na makuha mo ang isang bahagi ng trust fund para may panimula ka paglabas mo. Ang mga salita ni Faxon ay parang isang matamis na lason. Tumatagos ito sa isipan ng isang taong desperado, nagbibigay ng isang maliit, pekeng pag-asa. Sinungaling! Sigaw ni Henry. Ngunit ang kanyang pagkakahawak sa bote ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang utak ay nagsisimula ng mag-isip, kinakalkula ang mga posibilidad. Bakit ako magsisinungaling, Henry? Sabi ni Faxon. Ang kanyang boses ay mas lalong naging mapanghikayat. Pamilya pa rin kita. Oo, nagkamali ka. Pero ayokong makita kang mabulok sa kulungan habang buhay. Isa pa. Dito na ibinato ni Faxon ang kanyang huling baraha. Si Suzette. Nasa labas na siya, kasama ang mga pulis. At umamin na siya sa lahat. Iyon ang sumira kay Henry. Ang imahe ng kanyang asawa, ang taong kinokontrol niya, na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na labanan siya. Iyon ang hindi niya matanggap. Ang kanyang isipan ay naguluhan. Ang kanyang atensyon ay nawala. At sa isang segundo ng pag-aatubili na yon, iyon lang ang kailangan ni Saskia. Sa isang iglap, sa bilis na hindi kayang sundan ng mata, sumugod siya. Hindi kay Henry, kundi kay Neo. Hinila niya ang bata papalayo sa panganib, kasabay ng isang mabilis na sipa sa kamay ni Henry. Nabitawan ni Henry ang bote. Bago pa man siya makakilos, si Faxon naman ang sumugod. Pinatumba siya sa sahig. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga flashlight ay nagmistulang mga bituin sa madilim na lugar. Tapos na. Ang unang ginawa ni Saskia ay yakapin si Neo. Mahigpit. Ang bango ng buhok ng bata. Ang init ng kanyang maliit na katawan. Ito ang kanyang gantimpala. Lumapit si Faxon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Saskia ang mga luha sa mga mata ng matapang na abogado. Yumuko ito at niyakap silang dalawa. 3 taong pinagbuklod ng panganib, ngayon ay isang pamilya sa gitna ng kaguluhan. Sa istasyon ng pulis, nakita nila si Suzette. Nakaupo, umiiyak, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Nang dumaan ang nakaposas na si Henry sa kanyang harapan, sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang kalayaan. Makalipas ang ilang oras, dinala nila si Neo sa ospital para sa isang check-up. Habang mahimbing na natutulog ang bata sa kama, tahimik na nakaupo sina Saskia at Faxon sa tabi nito. Ang adrenaline ay nawala na. Napalitan ng isang pagod, ngunit payapang pakiramdam. Tumingin si Faxon kay Saskia. Ang babaeng ito, ang babaeng sumagip hindi lang sa kanyang pamangkin, kundi pati na rin sa kanya. Salamat, Saskia, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya kailangang itago. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sagot ni Saskia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi, sabi ni Faxon. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Huminga siya ng malalim. Hindi lang si Neo ang kailangan kong protektahan ngayon. Kailangan din kita, Saskia. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at madilim na mga gabi sa mansyon ni Henry ay napalitan ng mainit na sinag ng araw sa isang bagong bahay. Isang bahay na hindi enggrande, ngunit puno ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, kapayapaan. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Saskia.
Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang pamilyar na tanawin ang kanyang nakita. Si Faxon, suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, ay naghahanda ng almusal, habang si Neo naman ay masayang nagkukulay sa lamesa. "Good morning, sleepyhead!" bati ni Faxon. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Morning!" sagot ni Saskia. Napangiti rin siya. Ito na ang kanyang umaga, araw-araw. Isang umagang hindi na binabagabag ng mga anino ng nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Hinalikan niya sa noo si Neo at pagkatapos ay isang mabilis na halik sa labi ni Faxon. "Mama Saskia, look!" sabi ni Neo. Ipinapakita ang kanyang ginuhit. Isang larawan ng tatlong tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. "Ang ganda naman niyan, anak," sabi ni Saskia. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig ng natural at puno ng pagmamahal. Matapos ang mahabang laban sa korte, opisyal nang nakuha ni Faxon ang kustodya kay Neo. Si Henry at Scorpion ay parehong nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Si Suzette naman, bilang testigo, ay binigyan ng mas magaan na sentensya at nagsimula na ng bagong buhay sa probinsya. Ang buhay nila ay naging simple. Ngunit ito ang pinakamasayang yugto sa buhay ni Saskia. Kinahapunan, habang natutulog si Neo, may isang lugar na pinuntahan si Saskia ng mag-isa. Isang sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na puntod. Ang pangalan ng bata na minsan niyang binigo ay nakaukit doon. Dati, ang pagbisita dito ay nagdudulot ng kirot at pagsisisi. Ngunit ngayon, iba na. Naglagay siya ng isang puting bulaklak sa ibabaw nito. "Hello," bulong niya. "Alam kong hindi na kita maibabalik. Pero sana, kung nasaan ka man ngayon, masaya ka na. Nakahanap na ako ng kapayapaan at nakapagligtas na ako ng iba para sa'yo." Sa kauna-unahang pagkakataon, umalis siya sa sementeryong yon na may ngiti sa labi, hindi luha sa mata. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito sariwa. Isa na lamang itong peklat, isang paalala ng kanyang katatagan. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya sina Faxon at Neo na naghihintay sa kanya sa parke na malapit sa kanilang bahay. Naghahabulan sila. Ang tawa ni Neo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Umupo siya sa isang bench, pinapanood ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Lumapit si Faxon at umupo sa tabi niya, habang si Neo naman ay masayang naglalaro sa di kalayuan. "Saan ka galing?" tanong ni Faxon, hinawakan ng kanyang kamay. "Binisita ko lang ang isang kaibigan," sagot ni Saskia. Naintindihan agad ni Faxon kung sino ang tinutukoy niya niya. "Alam mo," sabi ni Faxon, "noong una, ang tanging layunin ko lang ay tuparin ang pangako ko kay kuya, ang makuha si Neo at bigyan siya ng magandang buhay. Pero hindi ko inaasahan na sa pagtupad ng pangakong yon, matatagpuan ko rin pala ang sarili kong kaligayahan." Humarap siya kay Saskia. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. "Saskia, tinuruan mo akong maging higit pa sa isang abogado, higit pa sa isang tiyuhin. Tinuruan mo akong maging isang ama, isang kabiyak." May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Saskia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Lumuhod si Faxon sa kanyang harapan. "Saskia," sabi niya, binubuksan ng kahon para ipakita ang isang simpleng singsing. "Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, pero maipapangako ko na sa bawat araw, sa bawat pagsubok, poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang ating pamilya. Will you marry me?" Ang mga luha na namuo sa mata ni Saskia ngayon ay luha ng kaligayahan. "Yes," bulong niya. "Oo, Faxon, yes." Isinuot ni Faxon ang singsing sa kanyang daliri. Sa di kalayuan, nakita sila ni Neo at tumakbo papalapit. Sumisigaw sa tuwa. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa
isang buong pamilya. Habang papalubog ang araw, nakatayo sila roon, magkakasama, nakatingin sa hinaharap. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na.